mata. Hindi pa mukhang takot ang mga ngalakal sa loob ng mahabang panahon. Hindi inaasahan para sa mga ngalakal, pumasok si Shakian sa silid. Tinanong niya si Lee kung bakit ang kanyang kulay ay masyadong hindi malusog at kung handa na siyang pagnakawan ng libingan. Nagsimula kaming sumigaw na ito ay isang multo. Tumawa si Shakian at sumagot na hindi sulit na ilibing ang mga tao bago ang kanilang oras. At bigla, lumitaw si Little Zhu sa harap ng mga ngalakal. Nagsimulang sumigaw si Lee na sila ay dalawang multo at na dapat siyang iwanan nila dahil hindi siya magbibigay ng isang penalty. Hinampas ni Shakian ang kanyang kamao sa pader at sinabi sa mga ngalakal na manahimik dahil hindi siya patay at nakatayo sa harap niya ng buhay. Pagkatapos ay nagsimulang sabihin ni Lee na sinabi ng mermaid na namatay sila, ngunit naniwala siya na si Mr. Shakian ay buhay pa rin at hindi kailanman nag-alinlangan dito. Sinabi ni Shakian na siya at si Zhu ay dinala ng agos at nahiwalay mula sa iba pang grupo. Natapos sila malapit sa Hog. Mula doon, pumunta sila sa Hunan at bumalik sa Goa. Umabot ng ilang oras. Pagkatapos ay tinanong ng mga ngalakal kung bakit sila bumalik dahil ang Hunan ay ang teritoryo ng Light Faction. At saka, wala ba doon ang pamilya ng hari? Sinabi ni Shakian na sa dahilang iyon na kung si Shu o siya ay matagpuan, magkakaroon ng kaguluhan at babalik sila sa faction at sa pamilya ng hari. At kung nangyari iyon, hindi sila makakalabas sa mundo sa loob ng ilang taon, at iyon ay nangangahulugang hindi nila magagawa ang anuman sa kayamanan. Sumagot si Lee na nangangahulugan iyon na dinala ni Shakian ang isang miyembro ng pamilya ng hari upang mapanatili ang pagiging lihim, at iyon ay maingat sa kanya. Sumagot si Shakian na hindi iyon, at na si Zhu ay ang kanilang kasosyo, at kung wala siya, ang pagnanakaw sa libingan ay hindi magiging posible. Tinanong ni Zhu si Shakian kung sigurado siya na umiiral ang libingan. Sumagot si Shakian na kahit na hindi, dapat siyang sumunod sa kanya. Tinanong ni Shakian kung handa na ang mga ngalakal. Sumagot si Lee na siya ay handa. Sa oras na ito, dumating si Kapong sa Hosen faction. Humingi siya ng kapatawaran sa master dahil sa kabiguan na matupad ang kanyang mga tungkulin at nagdulot ng kamatayan ng kanyang estudyante. Sinabi ni Dapong na ang lahat ay kanyang kasalanan at kung mas marami siyang pananampalataya kay Shakian, hindi ito mangyayari. Inilagay ng master ang kanyang kamay sa balikat ni Gopong at sumagot na ang lahat ay maayos at na hindi na kailangang maging masyadong mahirap sa sarili. Sinabi din ng master kay Gopong na kakabalik lang niya, kaya medyo pagod siya, kaya kailangan niyang mag-isa ng ilang sandali. Sa oras na ito, kinuha ng master ang isang liham mula sa kanyang bulsa sa loob. Sa liham, isinulat ni Shakian na siya ay maayos. Isinulat ni Shakian na siya at si Zhu ay magkasama ngayon at hiniling na panatilihin itong lihim. Nangako siyang ibunyag ang dahilan mamaya. Humingi rin ng paumanhin si Shakian sa paggawa ng master na mag-alala at nangako na siya at si Zhu ay babalik ng ligtas. Sa oras na ito sa organisasyon ng mga gold merchants, tinatasan ni Sakan ang mga mandirigma na tinipon ng mga ngalakal. Napansin ni Shakian ang siyam na second-class warriors. Isang first-class warrior na malapit ng maging isang supreme. Sinabi ni Merchantly na binalaan na niya ang mga mandirigma na sasamsaman nila ang libingan. Tinanong ni Shakian kung maaari ba silang pagkatiwalaan. Sumagot ang mga ngalakal na hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Sinabi din ng mga ngalakal na pinahahalagahan ng mga mandirigma ang kanilang mga pamilya at bawat isa sa kanila ay may mga miyembro na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ay tinanong ni Zhu kung kinuha niya ang kanilang mga miyembro ng pamilya bilang mga hostage. Sumagot ang mga ngalakal na hindi siya ganoong kamasama. Sinabi ng mga ngalakal na gumawa siya ng isang kasunduan sa kanila at sumumpa sila ng katapatan sa kanya at sa makatuwid ang paggamot ay magiging libre para sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Shakian kung paano siya ipinakilala ng mga ngalakal sa mga sundalo. Sinabi ng mga ngalakal na sinabi niya sa kanila na sundin ang kanyang mga utos at na hindi nila alam kung ano ang itsura ni Shakian at Zhu, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sumagot si Sakan na ito ay isang mahusay na trabaho at sinabi na ang kayamanan ay nasa Chongqing. Ibinigay niya ang transcript sa mga ngalakal at pagkatapos ay inutusan siyang sunugin ito. Sinabi ng mga ngalakal na susuportahan niya si Mr. Shakian sa kanyang paglalakbay mula sa gilid, mula sa likuran, at mula sa mga anino, at sasamsaman niya at kukunin ang lahat, maging ang mga buto ng three-eyed phantom thief. Habang dumadaan si Shakian sa mga mandirigma,
Sinabi ng isa sa kanila sa isa pa na hindi nila dapat pagkatiwalaan ang batang ito. Bigla, isang lalaki na nagngangalang Wong ang lumapit at sinabi sa kanila na manahimik dahil hindi ba nila nakikita ang haba ng hakbang ni Mr. Shakian at ang stepping technique. Humingi ng paumanhin ang mandirigma. Pinaalalahanan sila ni Wong na kailangan nilang sundin ang mga utos ng Shakian dahil iyon ang sinabi ng chief merchant. Sinabi din ni Wong na hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa kanya at para sa kaunting pagkakamali, lilito sila sa harap ng chief merchant. Dumating ang mga mandirigma sa lugar kung saan matatagpuan ang kayamanan kasama si Shakian, ngunit kakaunti ang naniwala dito. Bigla, nagsimulang ilipat ni Zhou ang isa sa mga bato. Napansin ito ni Sai Okan at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Zhou na siya mismo ay hindi pa alam kung ano ang ginagawa niya. Napagtanto ni Shakian na hindi walang kabuluhan na siya ang numero 1 sa mechanical engineering dahil kung wala si Zhou, hindi niya sana mahanap ang pasukan. Pagkatapos ay sumigaw si Zhou na natagpuan niya ito at ang mga malalaking haligi ay lumabas mula sa ilalim ng lupa. Naisip ni Xian na ito ay talagang kamangha-mangha. Gayunpaman, si Shakian ay pinahihirapan ng isang tanong. Sino ang maaaring mailibing sa isang libingan na may ganoong mekanismo? Kasama ang mga mandirigma, nagsimula silang bumaba. At sa pasukan mismo, sinalubong sila ng simbolo ng Three-Eyed Phantom Thief. Bigla, lumapit ang mandirigma na si Cho kay Shakian at hiniling na sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa libingan na ito. Ngumiti si Shakian at sinabi na hindi ito isang libingan, kundi isang tomb. Tinanong ni Cho kung kaninong tomb iyon. Sumagot si Shakian na ito ay ang tomb ng maalamat na Phantom Thief. Sinabi ni Cho na ito ay isang rumor lamang. Sinabi ni Shakian na malalaman nila kapag nakapasok sila. Tinanong ni Shakian kung may gustong pumasok. Sinabi ng isa sa mga mandirigma na maaari siyang mamatay kahit na hindi niya gusto. Sumagot si Shakian na susubukan nilang tiyakin na walang mamatay, ngunit kung may mamatay, nangako si Shakian na ang kanilang pamilya ay aalagaan. Sinabi din ni Shakian na walang pupunta sa harap at si Zhou ay magiging sa gitna. Kaya kailangan siyang protektahan mula sa lahat ng panig. Ngunit hiniling niya na huwag harangan ang paningin ni Zeus dahil may napakaraming device sa libingan na ito na maaari itong isaalang-alang na isang malaking mekanismo at tanging si Zeus lamang ang makapag-aaral sa kanila at makapag-neutralize sa kanila. Tiningnan ni Cho si Zhu nang may paghamak at tinanong kung ito ba ay talagang isang bata. Sumagot si Shakian na siya ang mamumuno sa lahat ngunit ang pangunahing prioridad ay dapat ibigay kay Zhu. Siya ay mas expert. Hindi maisip ng mga mandirigma na ang kanilang buhay ay nasa kamay ng isang 10 taong gulang. Tinanong ni Shakian si Zhu kung saan sila dapat pumunta. Tumingin ang bata sa paligid at sumagot na ang lahat ng mga landas ay pareho. Pagkatapos ay iminungkahi ni Shakian na pumunta ng diretsyo. Ngunit biglang pinigilan ni Zhu si Shakian. Pumulot siya ng isang bato mula sa lupa at itinapon ito sa daanan. Bigla, ang mga metal spears ay dumating mula sa lahat ng panig. Sinabi ni Shakian sa kanya na sinabi niya na ang lahat ng mga landas ay pareho. Ngumiti si Zhu at sumagot na totoo iyon. May mga trap na nakaset up sa lahat ng mga ito. Tinanong ng mandirigma si Zhu kung paano niya nalaman at hiniling sa kanya na turuan din siya. Ngumiti si Shakian at sumigaw na walang silbi na tanungin siya. Sinabi ni Zhu na hindi ito maipaliwanag sa mga salita at tinanong niya ang mandirigma. Kung hindi ba niya nakita na ang daanan ay nakaset up na parang mayroong isang trap. Sinabi ni Cho na siya ay isang napakakakaibang bata. Sumagot si Shakian na siya ay kakaiba ngunit siya ay napakamapagkakatiwalaan. Samantala, sila ay nagtungo ng mas malayo at mas malalim sa mga kalaliman at ilang wooden figures ang lumitaw sa harap nila. Walang sino man ang makaintindi kung ano ang ginagawa nila doon. Sinabi ni Zhu na ang mga ito ay mga mekanismo din, ngunit hindi pa niya nakita ang mga ito dati, kaya hindi niya masabi kung ano ang aasahan. Sinabi ni Shakian sa kanya na huwag mag-alala at na malalaman niya para sa kanyang sarili kung ano ang kaya ng mga piraso ng kahoy na ito. Sinabi ni Zhu na walang iba pang device sa lugar na ito maliban sa mga wooden device at hiniling kay Shakian na mag-ingat. Tinanong ng mandirigma si Shakian kung sigurado siya na mag-isa siyang pupunta. Sumagot si Shakian na magiging maayos siya at na dapat nilang protektahan si Shu. Nilapitan ni Shakian ang mga figure at bigla silang nagsimulang umatake sa kanya. Tinanong ni Shakian si Zhu kung maaari niyang disarm ang mga ito.
Sumagot si Ju na hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na babasagin niya lang silang lahat. Pinanood ng mga mandirigma si Shakian at napagtanto na tulad ng sinabi ng kapatid na si Wong, si Shakian ay isang tunay na master. Tinanong ni Ju si Sayaki kung tapos na siya sa mga figure. Sumagot si Shakian na malapit na siyang matapos. Hiniling ng bata sa kanya na bigyan siya ng ilang oras upang pag-aralan ang mga ito. Tiningnan ni Ju ang mga debris ng maingat. Sinabi niya na mukhang kahoy, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nabulok. Hinikayat siya ni Shaki. Pumunta sila ng mas malayo at bigla silang nakakita ng isang malaking tambak ng silver coin sa harap nila. Inabot ni Cho upang hawakan ang mga ito. Sinigawan siya ni Shakian na huwag hawakan ito. Humingi ng paumanhin si Cho para sa kanyang baliw na mga aksyon at pinaalalahanan siya na ang lahat ng ito ay magiging pag-aari pa rin ng Chief Merchant. Sa oras na ito, sinuri ni Zu ang tambak ng mga barya at iniulat na mayroong isang trap na nakaset up doon. Kaya, sinabi ni Shakian kay Cho na kahit na ang kaunting pagkakamali ay maaaring mag-trigger ng trap at sa pagbalik lamang siya makakakuha ng mga barya. Bigla, napansin ni Zu ang isang kahon sa gitna ng mga barya. Kinuha niya ito at binuksan, mayroong 3 pearls sa loob. Pinaalalahanan ni Shakian ang mga sundalo na huwag maging sakam, at kung bumalik sila ng ligtas, sila ay gagantimpalaan ng naaayon, at huwag isipin na makakatakas sila sa tingin ni Saki. Samantala, ang babae na gusto ni Shakian ay nagsasanay kasama ang kanyang master. Sinabi ng master sa kanya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi lumala, ngunit hindi rin sila bumuti, at ang lahat ay dahil sa fool na iyon. Sumagot ang babae na hindi siya isang fool. Sinabi ng master na tama siya na isipin na itinago niya ang kanyang mga kapangyarihan. Siya ay isang kamangha-manghang bata, at idinagdag din niya na wala ng kabuluhan dahil ang kamangha-manghang Shakian na ito ay patay na rin naman. Sinabi ng master na hindi siya ganoong kamalupit upang pigilan siya mula sa pagluluksa, ngunit hindi niya maaaring hayaan siyang umiyak magpakailanman. Sa oras na ito, ipinagtanggol ni Shakian ang kanyang sarili mula sa isang halimaw na umatake sa kanya. Ito ay ganap na gawa sa bakal at may mga kumikinang na mata. Sumigaw si Cho, ano ang mali sa batang ito kung wala siyang magawa sa trap na ito? Sumigaw si Zu na hindi ito mga mechanical devices. Ito ay witchcraft. Isang oras na ang nakakaraan, ang koponan ay lumapit sa isang buong squad ng mga Iron Knights. At sa sandaling lumapit sila, binuksan ng mga bakal ang kanilang mga kumikinang na mata. Narinig ni Shakian na ang Three-Eyed Ghost Thief ay nagnakaw mula sa ibang mga lugar bukod sa Jeang. Ngunit sino ang mag-aakala na nagnakaw siya ng Southern Barbarian Sorcery? Sinabi ni Cho kay Shakian na tumigil dahil hindi siya natatakot sa mga wooden figures na gumagalaw sa pamamagitan ng makinarya, ngunit natatakot siya sa mga bagay na gumagalaw sa pamamagitan ng magic. Si Sai-Okon at Cho ay nakipaglaban sa mga bakal, ngunit nag-alsa sila at umatake muli. Pagkatapos ay napagtanto ni Shakian na kailangan nilang putulin ang lahat ng mga bahagi ng katawan. Sinubukan ng mga mandirigma na gawin ito, ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. Kaya inutusan ni Shakian ang lahat na simpleng ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinanood ni Cho si Shakian na nakikipaglaban at sinabi na kung posible, gusto niyang matuto ng ilang mga galaw mula kay Shakian. Tinapos ni Shakian ang lahat ng mga bakal. Tinanong ng mga mandirigma kung gaano karaming chi energy ang mayroon siya. Sumagot si Shakian na mayroon siyang sapat. Sa panahon ng labanan, pinunit ni Shakian ang isang uri ng iron chain na amoy magic. Nagpasya siyang mas mahusay na dalhin ito kasama niya kaysa iwanan ito doon. Gayunpaman, napansin ito ni Zu. Sinabi ni Zu na kung kukuha si Shakian ng mga bagay na ganoon, siya ay isusumpa. Sumagot si Shakian na isinumpa na sila sa pagsamsam sa libingan na ito. Nagpasya ang squad na magpahinga sandali at kumain ng kaunti. Si Shakian ay nagkaroon ng isang bahagyang hindi inaasahang pag-iisip tungkol sa kung paano sa mundo ang lugar na ito ay itinayo. Ang paglikha ng maraming mechanical devices at traps ay syempre ay nangangailangan ng pera, ngunit ang pinakamahirap na bagay ay panatilihing lihim ang lahat. Sinabi ni Cho na mayroong isang kasabihan na kung mayroon kang sapat na pera, maaari mong ibalik ang mga patay sa buhay. Sa swerte ng Three-Eyed Thief, hindi nakakagulat na nagawa niyang panatilihing lihim ang lahat. Nag-isip si Cho tungkol dito.
Tinapik ni Cho si Zhu sa ulo at sinabi na ang kayamanan ng Three-Eyed Man ay magiging sapat upang bilhin ang buong guhaw. Bigla, sinabi ni Zhu na mayroon siyang tanong. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa mga mandirigma na nagpunta sila sa ganoong mapanganib na lugar. Sinabi ni Shakian sa kanyang kapatid na bastos na magtanong ng ganoong tanong. Sumagot ang isa sa mga mandirigma na okay lang dahil bata pa siya. At sinabi ng mandirigma na noong bata pa siya at hindi pa hinog, hindi niya gustong manahin ang lupa ng kanyang ama. Kaya tumakas siya mula sa bahay. Kalaunan ay naglakbay siya sa mundo at kalaunan ay naging isang bayani ng first class. At sa oras na bumalik siya sa kanyang nayon, isang epidemic ang nagngangalit doon at ito ay winasak. Humingi ng paumanhin si Zhu. Sumagot ang mandirigma na ang lahat ay maayos dahil sa kabutihang palad ang kanyang ina ay nakaligtas at hindi siya naging isang orphan. Gayunpaman, siya ay masyadong matanda at may sakit. Ang isa pang mandirigma, isang babae, ay kinuha at sinabi na mayroon siyang isang anak na lalaki at isang anak na babae, ngunit mayroon silang isang napakabihirang sakit. Ang kanyang asawa ay mahina rin, kaya ito ay dahil sa kanyang dugo, kaya kailangan niya ng maraming pera. Ang susunod na mandirigma ay kinuha din at sinabi na ang lahat ay may katulad na mga kwento. Mayroon siyang isang kapatid na babae at mayroon siyang nasugatang binti at tungkulin niyang alagaan siya. Ang isa pang mandirigma ay nagsabi na ang kanyang minamahal ay ibinente sa isang lalaki na may kakilakilabot na sexual inclinations. Hinahanap niya siya dahil natatakot siya na patay na siya. Kaya pinutol ng mandirigma ang kanyang dignidad, kinuha ang kanyang minamahal, at naglaho. Noon siya kinuha ng chief merchant. Sa pagdinig ng kwento, sinuportahan ng mga mandirigma ang kanyang aksyon. Pagkatapos ay tumayo ang isa sa mga mandirigma at sinabi na oras na upang tumigil sa pagiyak at magpatuloy. Ang squad ay nagtipon at dumating sila sa isang malaking tambak ng mga gold bars. Nagsimulang magtinginan ang mga mandirigma at maghanap ng isang bagay na kainahinala. Bigla, ang babae ay nakahanap ng isang dibdib. Nagpasya si Shakian na suriin kung ano ang nasa loob. Binuksan niya ang dibdib at napagtanto na natagpuan niya ang tunay na jackpot. At pagkatapos ay napansin ni Shakian na sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang kahon na may miracle cure sa loob. Napagtanto ni Shakian na ito ay isang Shaolin booster. Alam niya na ito ay isang gamot na kapag kinain ay maglalabas ng 20 taon ng chi. Naintindihan ni Saka na ang pagnanakaw ng Shaolin Amplifier ay magiging katulad ng pagdeklara ng digmaan sa Shaolin. Hindi maisip ni Shakian ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Three-Eyed Thief ay nagnakaw ng 10 piraso. Gaano siya kawalang takot? Nagsimulang tumawa ng malakas si Shakian at nagpasalamat sa Three-Eyed Thief. Inisip ng mga mandirigma na nabaliw siya. Bilang karagdagan sa lahat ng iba pa, ang dibdib ay naglalaman ng ilang kamanghamanghang mga libro. Ang isa sa mga ito ay tungkol sa Art of the God of Archers. Sa buong kasaysayan, kakaunti lamang ang nabigyan ng titulong God. Ang Archer God ay isa sa kanila. Mayroong maraming uri ng martial arts sa Miram, ngunit ang archery ay binaliwala. Kung napansin ng isang mandirigma mula sa Miram ang arrow, madali niya itong maiiwasan. Kaya, ang archery ay itinuturing na walang pinsala. Ngunit ang God Archer ay nagtama nito. Ang kanyang kasanayan sa bow and arrow ay nasa ibang antas. Sinasabi ng alamat na ang kanyang pagbaril ay hinati ang Yangtze River. Ang kanyang arrow ay bumasag ng mga bato, at kung siya ay na-miss, ang arrow mismo ay bumalik at sinaktan ng kaaway. Ang ilan ay naniniwala na sa hinaharap siya ay muling babangon at maglalagay ng takot sa mga puso ng hindi mabilang na mga martial artists. Napansin din ni Sai Aiken ang isang libro tungkol sa Unity of 10,000 Martial Arts. At kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng Art of Archery sa aklat na ito, pipiliin ni Shakian ang isang ito. Nagpasya si Shakian na tingnan kung ano pa ang nasa kamangha-manghang dibdib na ito. At pagkatapos ay kinuha niya ang isang espada ng kamangha-manghang kagandahan. Napansin ito ng isa sa mga mandirigma at tinanong kung ito ba ay ang Ekan. Sumagot si Shakian na kung pinag-uusapan niya ang sikat na Ekan sword, kung gayon oo, ito ay. Walang sino man na naruroon ang makapaniwala sa nangyayari. Tila parang ninakawan ng Three-Eyed Thief ang buong mundo. Ang squad ay nagpatuloy sa kanilang daan. 2 araw ang lumipas. Bumaba sila, pagkatapos ay umakyat,
at hindi na nila alam kung anong palapag sila. Bigla, dumating sila sa isang kakaibang pinto na may isang malaking tanda sa gitna. Hindi pa nakita ni Shakian ang ganoong pinto dati. Naglakad si Ju sa pinto at sinabi na gusto niyang sabihin na walang trap doon, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Napansin ni Ju na mayroong isang makapal na pader at isang hawakan lamang. Ito ay kakaiba. Sumagot si Shakian na hindi sila makakabalik at abutan ang hawakan. Hinayla ni Shakian ang hawakan at ang mekanismo ay na-activate. Nagsimula ang isang lindol at nagsimulang mahulog ang mga guho. Bumukas ang pinto at nakita ni Shakian ang isang red carpet sa harap niya na inilatag hanggang sa throne. Ngunit pagkatapos ay nakita nila ang isang kakaibang katawan ng walang anumang pag-aalinlangan at sa isang boses sinabi nila, ito ba ay talagang isang zombie? Sinabi ng isa sa mga mandirigma na kung ito ay talagang isang zombie, ito ay magiging katapusan para sa kanila. Sinabi ni Shakian na mas mabuti kung ito ay talagang isang zombie. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay isang invulnerable creature, lahat sila ay mahuhulog doon. Ang katawan ay nagsimulang lumapit ng mas malapit. Sumigaw si Sik para sa kanila na huwag matakot pa at umatras pabalik. Sa sandaling iyon, ang katawan ay lumipad at umatake kay Shakian. Hindi ito inaasahan ni Shakian at nagsimulang sumigaw na ang zombie na ito ay medyo mabilis. Ngunit idinagdag niya na tila hindi siya ganoong kadakilang master noong siya ay buhay. Nagpatuloy ang labanan. Nagsimulang tumawa ng malakas si Shakian at sumigaw na anuman ang mangyari, natagpuan niya siya. Hindi inisip ni Shakian na ang kanilang pagkikita ay mangyayari ng maaga. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi naintindihan kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos ay sinabi ni Shakian na ito ang Three-Eyed Phantom Thief Network. Hindi makapaniwala ang mga Vins na ang zombie na ito ay ang dakilang thief. Sinabi ni Shakian na gaano man siya kahirap mag-concentrate, hindi niya maramdaman ang kanyang presensya at isang tao lamang ang makakagawa niyan. Sinabi din ni Shakian na dapat ay mayroong isang dakilang kayamanan na nakatago sa silid na ito kung ang may-ari ng libingan mismo ay nagbabantay dito. Tinanong ng babaeng mandirigma si Sayaki kung maaari niyang bugbugin ang Three-Eyed Thief. Sumagot si Shakian na hindi niya dapat gawin dahil si Shakian ay may personal na mga motibo para dito. Nagpatuloy ang labanan, ngunit nagkamali si Shakian. Ang thief ay naging isang napakalakas na kalaban. Nagpakita ang thief ng kamangha-manghang mga diskarte sa labanan. Hindi maintindihan ni Shakian kung paano naging ganoong kalakas ang thief. Ginamit ng bata ang Divine Art of Purple Mist. Bilang tugon, ginamit ng thief ang isa sa pinakamalakas na diskarte ng Murya. Hindi makapaniwala si Shakian sa nangyayari. Pinanood ng mga mandirigma mula sa gilid at iniisip na marahil dapat silang mamagitan at tulungan si Mr. Shakian. Sumigaw si Shakian sa thief na nakikipaglaban siya ng marumi at na dapat ay bigyan niya man lang ang kanyang kalaban ng pagkakataong huminga. Alam ni Shakian na kung magpapatuloy ito, matatalo siya. Kailangan niyang ihinto ang kanyang momentum at tapusin ang lahat sa isang suntok. Pagkatapos ay nagpasya si Shakian na gamitin ang Purple Mist Genesis technique sa unang pagkakataon. Dati, nag-aalangan ang bata. Ang katawan ng thief ay nahulog mula sa malakas na suntok, ngunit nawalan din ng balanse si Shakian. Tumakbo ang mga Vins sa kanya, ang isa sa kanila ay sumisigaw na magdala ng gamot. Ang tanging bagay na naisip ni Shakian ay tinalo niya ang thief na nagnakaw sa buong mundo. At pagkatapos ay siya ang nagnakaw mula sa lalaki na nagnakaw sa mundo. Lumipas ang oras at nagising si Sakin. Tinanong niya ang mga mandirigma kung gaano katagal siya natulog at sumagot sila na 2 hanggang 3 araw na ang lumipas. Nagpasalamat si Shakian sa mga sundalo sa pagbabantay sa kanya sa buong oras na ito. Sumagot ang babae na walang dapat ipagpasalamat sa kanya dahil kung wala sila doon, magagawa niyang kainin ang miracle medicine pa rin. Sumagot si Shakian na kakagising lang niya at hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng mandirigma na pagkatapos na mahulog ang zombie, naglaho ang altar at lumitaw ang isang tombstone. Sinabi ni Zhu na hindi nila hinawakan ang bato habang natutulog si Shakian. Kaya nagpasya si Shakian na suriin kung ano ang pinaghirapan nila sa buong oras na ito. Nilapitan ni Shakian ang bato at sinabi na natagpuan nila ang isang ghost martial art. Mayroong mga kawili-wiling inscription sa tombstone. Ang langit ay kaalaman, ang lupa ay kapangyarihan,
ang tao ay mga tao. Kung mayroon kang parehong langit at lupa, maaari kang makamit ang dalawang mata. Sa makatuwid, kailangan mong hanapin ang ikatlong mata, at nakawin ang buong mundo. Pagkatapos nito, nakahanap si Shakia ng isa pang kamanghamanghang libro sa tombstone, From Sacred Art. Ang divine martial art ng mga Shaolin monks ay naglaho siglo na ang nakakaraan. Sinasabi ng mga alamat ang tungkol sa kanyang kadakilaan. Ngayon, ito ay itinuturing na isang walang kapantay na martial art. Tinipon ni Shakia ng lahat ng mahahalagang bagay na kailangan niya. Tinanong ng mandirigma kung aalis na sila. Sumagot si Shakia na natagpuan niya ang lahat ng kailangan niya. Ngayon ay maaari na silang bumalik sa bahay. Ang mga mandirigma ay labis na masaya tungkol dito. Ang paglalakbay ay mahaba at umabot sa kanila ng ilang araw pa upang makalabas mula doon. Sinalubong sila ng isang mangangalakal ng masaya sa pasukan. Binati sila ni Shakia at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Tinanong ng mangangalakal kung mahirap ba para sa kanila doon. Sumagot ang isa sa mga mandirigma na ang pag-iisip lamang kung gaano kahirap ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Agad na sinabi ng mangangalakal na naghanda siya ng isang carriage para kay Mr. Shakia at sinabi na sa wakas ay tapos na ang lahat. Sina Shakia, Zhu, at ang mangangalakal ay nakasakay sa parehong carriage. Bigla na lang tinanong ng mangangalakal si Zhu kung siya ay nasugatan. Sumagot si Zhu na kailangan niyang tingnan siya sa mata kapag nakikipag-usap sa kanya. Agad na tumahimik ang mangangalakal. Sinabi ni Shakia na dapat ang lahat ay magsama-sama at pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Tinanong ni Shakia kung gaano karaming oras ang lumipas mula nang pumunta sila sa libingan. Sinabi ng mangangalakal na ito ay mahigit 1 buwan na. Pagkatapos ay tinanong ni Shakia kung may nangyaring mahalaga sa panahong iyon. Sinabi ng mangangalakal na isang tiyak na master ang nakipaglaban sa isang tao at namatay. Sinabi din ng mangangalakal na nagtayo siya ng mga residential quarters sa Gilyang at pupunta doon upang manirahan. Hindi inaasahan ni Sakin ang ganoong balita. Sinabi ng mangangalakal kay Shakia na siya ay curious tungkol sa isang bagay at nais niyang magtanong. Tinanong ni Shakia kung ito ay tungkol sa pamamahagi ng mga kayamanan. Masayang kinumpirma ng mangangalakal. Sumagot si Saka na sasabihin niya ito ng direkta. Sa oras na iyon, ang mangangalakal ay may mga pag-iisip sa kanyang ulo tungkol sa kung gaano karami ang ibibigay niya sa kanya, 20 hanggang 30%. At pagkatapos ay sinabi ni Shakia na iiwan niya ang lahat sa kanya. Halos nawala ng malay ang mangangalakal sa 1 segundo. Hindi man lang siya makakakurap. Sumagot si Shakia na hindi siya masyadong magagawa sa kanya. Kahit na ang Hosen faction ay down to earth, sila ay mahigpit tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian at iyon ang dahilan kung bakit siya ay isang aesthetic. Idinagdag din ni Sakan na nalaman niya na ang mangangalakal ay isang skilled at trustworthy person, kaya namuhunan siya sa kanya. Tinanong ng mangangalakal kung ano ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pamumuhunan. Tinanong ni Shakia na hindi siya makakagawa ng mas maraming pera ng walang pera at sinabi sa kanya na gamitin ang pera na iyon at dagdagan ang kanyang kapital. Sinabi din ni Shakia na kapalit ng kanyang kahilingan ay dapat bigyan ng prioridad at dapat tulungan siya ng mangangalakal. At idinagdag niya na ang parehong nalalapat kay Zhu. At sinabi niya na sa simula ang mangangalakal ay dapat makatanggap ng 2 shares. Zhu 3 at Shakia 5. Sinabi ni Zhu kay Shakia na kung tutulungan niya siya sa kanyang mga turo o sa kanyang pamilya kapag sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon, hindi siya tatutol. Tumingin si Shakia ng matigas sa mangangalakal at tinanong siya kung ano ang dapat niyang sabihin tungkol dito. Ang mangangalakal ay nakatayo doon sa 1 segundo na bukas. Ang kanyang bibig. Pagkatapos ay nagmadali ang mangangalakal kay Shakia at sinabi na handa siyang halikan ang kanyang mga paa bilang isang tanda ng pasasalamat, na nangangako na tutuperin niya ang lahat ng kanyang mga hinihingi. Ang kanilang card ay dumating sa Gilyang at pagkatapos ay may naalala si Shakia at nagpasya siyang sabihin sa mangangalakal tungkol dito. Ibinigay ni Shakia sa mangangalakal ang isang pakete na naglalaman ng mga coordinates ng lokasyon ng libingan ng Three-Eyed Phantom Thief. Sinabi niya sa mangangalakal na magkalat ng mga rum ores na mayroong kayamanan doon. Hindi sa hindi pinagkakatiwalaan ni Shakia ng mga sundalo na kasama niya doon, ngunit bago nila sabihin sa maling tao, mas mabuti na sabihin sa lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, ang mga rum ores ay kumakalat na.
Tinanong ng isang lalaki ang isa pa kung narinig niya ang tungkol sa kayamanan, sumagot ang lalaki na hindi siya naniwala dito. Sinabi ng iba na sulit na tingnan. Sinabi ng ilan na ang nonsense na ito ay bumalik sa fashion. Mayroong maraming mga opinyon tulad ng mayroong mga tao. Sa oras na ito, ang Kane ay tinatalakay ang katotohanan na ang sukli ng Three-Eyed Phantom Thief ay natagpuan sa loob ng kayamanan. Ang mga Rumors ay umabot sa Miriam Union, at inutusan nila ang isang agarang pagtitipon ng mga matatanda upang malutas ang problema sa kayamanan. Kahit sa ilog ng kasamaan, alam na nila na ang libingan ay puno ng gold and silver coins. Sa River of Evil, sinabi na ang Merma Union ay kamakailan lamang nagpadala ng isang search party doon, at ang mga demonic forces ay kasalukuyang nanunood lamang. Inutusan ng pinuno ng River of Evil na magpadala ng isang liham sa Miriam Union. Ipinapalagay niya na marahil ay naghihintay sila para sa kanya na mag-alok ng isang truce. Naintindihan ng pinuno na ang napakamasakit na mga kaganapan ay maaaring mangyari, ngunit kung ang libingan ay totoo, hindi niya ito maaaring ibigay sa mga aso ng Light Faction. Pagkatapos ng ilang oras, ang Mir Search Party ay nakilala ang Rivers Lies Squad sa libingan. Hinalugwog nila ang libingan at hinanap ang isang pasukan. Pinaalalahanan ng mandirigma mula sa Miriam ang kanyang sarili na ang Miriam ay gumawa ng isang truce sa mga bastards mula sa ilog ng kasamaan. At kung mayroong isang labanan, ang paghahanap ay tapos na at sila ay parurusahan. Sa huli, kahit na hindi ito kaaya-aya at hindi matitiis para sa mga mandirigma ng Miriam, maaari lamang silang magtiis. Sa oras na ito, tinanong ni Zhu si Shakian kung bakit hindi siya makakabalik sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Shakian na ang paghahanap ay nagsimula pa lang at kung siya ay magpapakita, agad siyang kukunin ng pamilya ng hari. Kaya sinabi ni Shakian kay Zhu na magpatuloy lamang sa pagtunaw ng Shaolin Enhancer na kinain niya. Alam ni Shakian na dahil sa pagiging komplikado ng labyrinth at ang walang katapusang mga traps, magtatagal upang samsamin ang libingan, ngunit nangako siya kay Zhu na babalik sila. Sinabi ni Shakian na sinabi niya sa mga ngalakal ang lahat ng kinakailangan, kaya kailangan nilang lumabas ng dahan-dahan. Ngunit bago umalis, nagpasya si Shakian na bigyan ng isang bagay sa mga ngalakal para sa pagpapanatili. Ibinigay niya sa kanya ang isang libro. Tinanong ng mga ngalakal kung ano ito. Sinabi ni Shakian na ang mga ito ay mahahalagang libro na natagpuan niya sa libingan at inutusan na ibigay ang mga ito sa mga sundalo na kasama niya sa libingan. Sinabi din ni Shakian na hindi na kailangang kopyahin ang mga librong ito dahil sila ay first-class martial arts. Sinabi ng mga ngalakal na isa sa alang-alang niya ito. Sina Shakian at Zhu ay naglakbay. Dumating sila sa isang medyo tahimik na lugar at sinabi ni Shakian na mininaruhan sila doon at tutulungan niya siya sa kanyang martial arts training. Tiningnan ni Shakian si Zhu at tinanong siya kung handa na siya at tiwala sa kanyang mga kakayahan. Buong pagmamalaking sumagot si Zhu na handa siya. Nagustuhan ni Shakian ang drive ng lalaki. Nagsimula siyang magsanay. Nakakagulat, si Zhu ay naging isang medyo may kakayahang lalaki. Isang buwan ang lumipas at sinabi ni Shakian kay Zhu na hindi niya gustong sabihin ito. Ngunit sa ngayon, si Zhu ay isang kumpletong zero sa martial arts. Nagalit si Zhu at sinabi ni Shakian na magiging isang master siya kung ang kanyang chi ay tumaas at tinawag si Shakian na isang sinungaling. Sumagot si Shakian na karaniwan kapag kinakain mo ang booster, nagiging isang master ka. Ngunit dahil hindi sinubukan ni Zhu ang kanyang makakaya, kasalanan niya iyon. Nagalit si Zhu at nagsimulang sumigaw na napagtanto niya na kasalanan niya ang pagsasanay ng tamad. Ngunit nadama pa rin niya na nadaya. Naniwala si Shakian sa kanya at inutusan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Shakian. Nakuha niya ang Art of the Divine Purple Mist sa 40%. Nagsimula pa lang siyang magsanay ng Purple Mist Sword. Sinabi ni Shakian sa kanyang sarili na kailangan niyang maging mas patient at na hindi na niya kailangang matakot na mahuli tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, nakuha ni Shakian ang Art of Wielding the 14 Plum Pedal Sword. Oras na upang lumipat sa 24 pedals. Tumagal si Shakian ng 15 segundo. Oras na para sa 16 na segundo. Ang mga nahuhulog na pedals ay parang ulan. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap dahil ang kanyang chi volume ay lumampas sa 60 taon. Ang Chiong Mei Chi Engravings efficiency ay nabawasan.
Nagpasya si Shakian na siya ay maswerteng at dumating na ang oras. Kinuha niya ang libro ng Unity of 10,000 Martial Arts mula sa kanyang bulsa. Ang mga martial arts ay karaniwang masyadong komplikado upang makabisado ang marami ng sabay-sabay. Ang mga turo ay napakahirap na mahirap makamit ang kadakilaan sa isa lamang at imposible na bumuo ng iba ng sabay-sabay. Kilala na kung ang isang tao ay natututo ng mga diskarte ng isang martial art, mayroong panganib ng chi deviation kapag sinusubukan na matuto ng isang martial art na may ganap na naiibang kalikasan. Ngunit ang transitional art ay nagpahintulot sa isang tao na sumalungat sa pangkalahatang kilalang mga postulates. Pagdating sa transitional art, maaaring pag-aralan ng isang tao ang lahat. Naintindihan ni Saka na kahit na maaari lamang niyang ipakita ang kalahati ng orihinal na diskarte, kung ano ang kulang niya, bubuuan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Shakian na hindi niya kinuha ang libro para sa kadahilanang iyon at kung paano niya ito ginagamit ay isa pang bagay. Sinunog ni Shakian ang libro. Ngayon ay pinutol niya ang mga pakpak ng Dark Sky Lord. Ito ay tungkol sa isang kapangyarihan na hindi pa lumitaw sa Miram, ang Dark Sky Faction. Hindi alam kung kailan at saan siya lumitaw, ngunit alam ni Shakian na matagal na silang naghahanda upang masakop ang Miram. Bukod sa libingan, ang Dark Heaven Lord ay nasa lahat ng dakol na naglalagay ng mga spoke sa mga gulong ng Miramo at kinokontrol ang Zhongyuan. At sa hinaharap, kapag hamina ang Miram, lumitaw sila sa mundong ito at nagsimula ng isang mabangis na digmaan. At ang sentral na figure sa lahat ng ito ay ang pinakadakilang tao sa mundo, ang Lord of the Dark Skies. Minsan lamang siyang nakita ni Shakian, at hindi siya tao. Sa isang lakas na sumasalungat sa karaniwang kahulugan at hindi kapani-pani walang katalinuhan, nagtago siya sa mga anino at hawak ang Miram sa kanyang mga kamay. Isang pambihirang genius na maaaring makabisado ang anumang martial art ng madali. Siya tulad ng walang iba ay maaaring tawaging pinakadakilang tao sa mundo at isang halimaw. Ngunit ngayon ang Unity of the 10 Martial Arts ay wala na. Inaasahan ni Shakian na pinahina niya ang Lord of the Dark Heavens. Sinubukan din ni Shakian na matuto ng archery. Ang archery mismo ay hindi mahirap, ngunit ang paggamit ng chi ay hindi inaasahang mahirap. Sa oras na ito, nagsasanay si Zhu at sumigaw kay Saka na siya mismo ang nagsabi sa kanya na magsanay ng husto, ngunit sa ilang kadahilanan ay walang ginagawa siya. Isang buwan mamaya, sa Mirima Union Headquarters, natanggap ni Commander Chill ang balita na buhay sina Sakin at Zhu. Sinabi ng informer na ang pinuno ng Wuhan branch ay may hinala sa isang bagay at double-check. Ang commander ay hindi masyadong masaya tungkol sa balitang ito dahil ang kayamanan ay nasa kanyang isip. Tinanong niya kung ang lahat ay okay. Sinabi ng informer na ang bangka ay nag-crash at halos hindi siya nakatakas mula sa Yangtze. Sa oras na ito, ang mga hindi kilalang tao ay nagbahagi ng mga rumors kina Shakian at Zhu na ang Hosen faction disciple at ang royal family member ay nakaligtas. Tinanong nina Shakian at Zhu kung saan nagmula ang ganoong balita at sumagot sila na ang lahat ay tungkol sa kayamanan. Sinabi ni Shakian kay Zhu na kung siya ay balisa, mas mabuting kalimutan. Pagkatapos ng lahat, wala na silang mga merito. Salamat sa 9 big factions at 5 great families, hindi bababa sa sila ay nabanggit. Idinagdag niya na hindi na kailangang patuloy na makaakit ng pansin. Kung kumalat ang mga rumors na naintindihan ni Zhu ang mechanical engineering, maaari siyang dukutin. Pinaalalahanan ni Shakian si Zhu na palagi niyang sinasabi na magiging ligtas na magtago sa ngayon. Sumang-ayon si Zhu. Sigurado si Shakian na ang Dark Sky Lord ay nakatuon sa kayamanan ng Three-Eyed Thief at siya at si Zhu ay hindi nakaakit ng kanyang pansin at kailangan niyang maghanda para sa kung ano ang susunod na mangyayari. At pagkatapos ay ang War of the Seven Blades 2 taon pagkatapos ng kayamanan ng Three-Eyed Thief ay natuklasan. Ang libingan ng Cursed Demon ay natagpuan. Guardian of Hell at Master of the Six Primordial Demonic Arts. Nang hinukay ang libingan, maraming puwersa ang natipon, 3 sa 9 great factions, 2 sa 5 royal families, ang Demon Church, at ang River of Evil. Hindi tulad noong ang kayamanan ng Three-Eyed Thief ay natuklasan sa panahon ng paghuhukay ng libingan, iba't ibang mga paglalabanan ang naganap. Unti-unti, sila ay lumala at kalaunan ay sumiklab ang isang digmaan.
Ang libingan ng Three-Eyed Phantom Thief ay naiiba mula sa Cursed Tomb sa oras na ito ang lahat ay pinagsama-sama ng Dark Skies. Gusto ni Shao Kahn na pigilan sila sa lahat ng mga gastos. Ngunit nang walang pag-espiya sa kanila, magiging halos imposible. Bukod pa rito, maraming mga pagbabago. Ngunit hindi na parabang hindi ito inaasahan ni Shao Kahn. Kaya, kailangan niyang humanap ng mga mahuhusay na tao. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi angkop kay Saki. Mayroon pa ring mga tao na kailangan niyang makuha sa kanyang panig. Bigla, may lumapit kay Shao Kahn at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Naisip ng lalaki na siya ay nag-i-imagine ng mga bagay at na siya ay naghahalusinate. At pagkatapos ay sinabi ng boses na gaano man karaming oras ang lumipas, medyo bastos na ituring ang boses ng iyong master bilang isang hallucination. Napagtanto ni Shao Kahn na ito ang kanyang master. Nang walang anumang pag-aalinlangan, siya ay sumugod sa kanyang mga braso. Masaya ang lalaki at tinanong ni Shao Kahn kung bakit siya narito. Sumagot ang master na siya ang kanyang alagad at sino pa ang maaaring dumating upang makipagkita sa kanya. Sinabi ng master na siya ay labis na nag-alala. Humingi ng paumanhin si Shao Kahn. Ngumiti ang master at sumagot na kung naintindihan niya ang lahat, kung gayon ay maayos ang lahat. Mula sa hitsura ng mukha ni Master Sakin, napagtanto niya na siya ay talagang nag-alala. Pagkatapos bigla, dumating si Ju na puno ng luha. Tinanong siya ni Shao Kahn kung bakit siya umiiyak. Sumagot si Ju na wala siyang master at napaka nakakaantig nito. Tinanong ng master kung sino ang bata. Pinunasan ni Zu ang kanyang mga luha at sinabi na nakalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya ay miyembro ng pamilya ng hari. Nilapitan siya ng master at sinabi na siya ay natutuwa na makilala siya at ipinakilala ang kanyang sarili. Idinagdag din niya na si Zu ay wala na sa edad kung saan naglalaro ang mga bata sa loob ng mga pamilya at na marami siyang dapat pagdaanan. Nagpakatatag si Ju at sumagot na ang lahat ay maayos dahil siya ay anak ng isang pamilya ng mandirigma. Ngumiti ang master, tinapik ka sa ulo at sinabi na siya ay napakabata ngunit napakakahanga-hanga. Natutuwa siya na ang kanyang estudyante ay gumawa ng ganoong mahahalagang koneksyon. Iniisip ni Shao Kahn sa oras na ito na si Zu ay mula sa 5 pamilya ng hari na sineseryoso ang mga relasyon sa dugo. Ngunit isipin na hindi nila naintindihan na siya ay isang bata. Napakahirap na buhay. Hindi naaalala ni Zu ang kanyang mga magulang. Siya ay binubuli at inaapi ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya sinukuan ang gusto niya. Alam ni Shao Kahn na siya ay isang mas kamangha-manghang tao kaysa sa inaakala niya. Isang tao na magpapakita ng kanyang sarili sa huli. Pagkatapos ng ilang sandali, sina Sakin at Ju ay nakaupo sa tabi ng isang bangin at nag-uusap. Tinanong ni Sakin sa kanya kung hindi ba mahirap gawin ang mechanical engineering. Sumagot si Ju na mahirap. Pagkatapos ay tinanong ni Shao Kahn kung bakit niya ito ginagawa. Pagkatapos ay ngumiti si Ju at sinabi na masaya ito. Tinipon ni Shao Kahn si Zu at kasama ang master, inuwi nila siya. Nagpaalam si Ju at sinabi na magkikita silang muli. Matapos nilang ihatid ang batang si Shu, naging interesado ang master sa kung ano ang ginagawa ni Sakin sa buong oras na ito. Sumagot si Shao Kahn na ito ay pareho sa alam na ng master. Ngumiti ang master at sinabi na tiyak na may higit pa rito. Tinanong ni Shao Kahn kung paano niya nalaman iyon. Sumagot si master na mula sa kanyang liham, hindi mahirap sabihin na mayroong isang bagay na nakatago doon. Tinanong ng master kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Shao Kahn na siya ang unang tao na nakatuklas ng kayamanan. Nagulat ang master at tinanong kung ano ang ibig sabihin na nagawa niyang makaligtas sa Yangtze at pagkatapos ay nagawa niyang makapasok sa kayamanan. Tinanong ni Shao Kahn kung ano ang mali. Sumagot si master na siya ay medyo nag-alala na ang kasakiman ay maaaring maglabos sa kanyang paghuhusga. Sumagot si Shao Kahn na alam niya ng mabuti ang mga turo ng Hosen faction at na ang kasakiman ay humahantong sa pagkawasak. Sinabi niya na bilang karagdagan sa ito ay nagbigay siya ng ilang mga bagay sa mga mangangalakal upang matulungan niya ang mahihirap. Sumagot ang master na ito ay kahanga-hanga at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa ilang mga bagay. Sumagot si Shao Kahn na kung ang usapan ay lumiko sa ito, ipapakita niya ang mga ito. Ipinakita ni Shao Kahn sa master ang mga Shaolin amplifiers. Natigilan ang master sa nakita niya at nawalan ng salita.
Tinanong ni Shakian sa kanya na kumuha ng isa bago sila bumalik sa Hosen. Siya mismo ay madaling kumuha din. Nais ni Shakian na ibigay sa master ang lahat, ngunit alam niya na ang masyadong marami ay masama din at hindi nila alam kung ano ang mga side effects kung kukuha sila ng masyadong marami. Sinabi ni Shakian na kukunin niya ang sisi, ngunit sinabi ng master na hindi ito kanya o kanya, kaya kailangan itong ibigay sa Hosen faction. Sinabi ng master na kung ninakaw niya ang mga ito mula sa kayamanan, kung gayon sila ay ninakaw mula sa Shaolin Temple at na hindi nila alam ang mga may-ari ng iba pang mga bagay at walang magawa sa kanila. Ngunit kailangan nilang ibalik ang mga amplifier na ito sa kanilang tunay na may-ari. Mariin na hindi sumang-ayon si Shakian sa master. Tinanong niya kung ang lahat ng mga amplifier ay nasa kahon. Sumagot ang lalaki na mayroon pa ang mga ngalakal na 4 na tablets. Gusto sana ng master na bumalik sa guho, kunin ang natitira, at pumunta sa Shaolin Temple, ngunit wala siyang karapatang gawin ito. Sinabi ng master na sila ay 2 araw mula sa nayon kung saan naghihintay ang mga matatanda at mas batang mga kasama para sa kanila, at kailangan nilang makilala sila sa lalong madaling panahon. Nagpahayag ang master ng pasasalamat kay Shakian sa pag-aalala sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya na sa kanilang bansa mayroong isang batas ng tungkulin at ito ay totoo lalo na para sa mga bagay tulad ng Shaolin Amplifier na ang mga pinagmulan ay malinaw. Sumagot si Saioka na naintindihan niya ang lahat. Sa wakas, naabot ni Shakian at ng master ang lugar kung saan naghihintay na ang kanilang mga kasama para sa kanila. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, nagpasya silang magmeryenda ng magkasama. Kumain ng kaunti ang master at sinabi na siya ay pagod at pupunta upang magpahinga. Nais ni Shakian sa kanya ng isang magandang pahinga at bigla isa sa mga lalaki ang lumapit kay Shakian at sinabi na ngayon ay maaari na silang mag-usap tungkol sa anumang bagay nang hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Nagsimula siyang sabihin kay Shakian na oras na upang sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari sa mga Pirates of the Night Seas. Ipinapalagay ni Shakian na ito ay posible. Ang isa sa mga lalaki ay nagtanong sa may-ari ng establishmento na dalhan sila ng mga inumin at merienda at ang mga lalaki ay nagsimulang mag-interrogate kay Shakian. Isinaysay ni Shakian ang buong kwento tungkol sa mga pirates, ang spearman, at iba pa. Sumagot ang lalaki na ang pagdinig nito ng direkta mula sa isang taong nakibahagi sa mga kaganapan ay isang ganap na naiibang pakiramdam. Sinabi ng lalaki na nangangahulugan ito na ang mga kakayahan ni Shakian ay higit sa Jiang Hong at Jiang Sun. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na sa totoo lang, hindi niya binigyang pansin si Shakian hanggang ngayon at naisip niya na siya ay maswerte lamang, ngunit ngayon ay humingi siya ng paumanhin para doon. At bigla bumukas ang pinto ng establishmento at isang babae ang sumugod. Sumigaw siya ng malakas at humingi ng tulong. Tinanong siya ng may-ari ng establishmento kung ano ang nangyari. Sinabi ng babae na habang naghuhugas siya sa tabi ng sapa, lumitaw ang mga martial artists at nagsimulang magwala. Narinig ito ng mga lalaki. Hindi nila maintindihan kung paano ito mangyayari sa teritoryo ng mutant faction. Bigla, bumaba ang master. Sinabi niya sa babae na siya ay isang tagasunod ng Kosen at hindi maaaring baliwalain ang kawalan ng katarungan at hiniling sa kanya na sabihin ang lahat. Hindi makapagsama-sama ng dalawang salita ang babae. Pagkatapos ay sinabi ng master na susuriin nila ang kanilang sarili at hiniling na tingnan sila. Sumagot ang babae na dapat silang sumunod sa kanya. Bigla, sinabi ng master sa isa sa mga lalaki na ito ay isang trap. Hindi niya tiningnan ang master sa mata. At bukod pa, kung ito ay isang martial artist, hindi sana siya nakatakas. Tinanong ng lalaki kung susundan siya ng master. Sumagot siya na sinabi niya na hindi niya maaaring baliwalain ang kawalan ng katarungan. At marahil ang babaeng ito ay binyantaan. Sumang-ayon ang mga lalaki at sinabi na pupunta sila upang samahan ang master. Sinundan nila ang babae, dinala sila ng babae sa kagubatan, at tulad ng pinaghihinalaan ng master, ito ay isang trap. Ang pinuno ng mga bandido ay hawak ang anak ng babae bilang isang hostage. Ang pinuno ay lumingon kay Sakan at sinabi na siya mismo ay dumating sa hub upang makipagkita sa kanya. Hindi naintindihan ni Shakian kung paano sila nakarating doon nang napakabilis matapos malaman na siya ay nandoon. Malinaw na kinilala ng master kung sino siya. Tinanong siya ni Shakian kung sino ang taong ito.
Sumagot ang master na ang kanyang pangalan ay Eve, na kilala rin bilang Long-Armed Monkey. Nakipaglaban ang master sa kanya nang siya ay nasa isang misyon para sa Miriam Alliance, ngunit siya ay bobo at hindi sinundan. Ito ay isa pang hindi inaasahang kaganapan para kay Shakian. Narinig ito ni Ope at nagsimulang sumigaw na niloko siya ng master sa kanyang hanggal na ngiti at siya ay nag-ambala at bigla siyang umatake sa master. Nagsimula ang labanan. Ang isa sa mga lalaki ay sumisigaw na ang ilog ay masasamang duwag na mga bastards. At bigla niyang napansin na nawawala si Shakian at nagsimulang sumigaw kung saan siya naglaho. Sumigaw si Shakian na siya ay narito at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Hiniling niya na maghintay sandali at paparating siya sa lalong madaling panahon. Dinala ni Shakian ang mga pirata sa mas malayo sa kagubatan. Sinabi nila sa kanya na kahit na siya ay nasa Lotus Squad, siya ay isang bata lamang. Sumagot si Shakian na nag-alala ang master tungkol sa kanya, kaya hindi siya makikipaglaro sa kanila ng matagal. Nagsimula ang labanan. Hindi ito inaasahan ng mga pirata mula sa isang ordinaryong bata. Gusto nilang sirain siya. Naalala ni Shakian na namatay na siya ng isang beses, at ayaw niya itong gawin muli dahil wala itong saysay. Ngayon, hinarap ni Sakan ang ilang mga pirata at sumigaw sa kanyang master na paparating na siya sa lalong madaling panahon. Nakikipaglaban ang master sa pinuno sa oras na iyon. Ang labanan ay medyo mabangis at isa lamang ang maaaring manalo. Nakipaglaban ang master ng medyo patas at mayabang, ngunit ang pinuno ay nakipaglaban ng marumi. Sumigaw siya na siya ay dumating doon upang ipaghiganti lamang ang kanyang pagkatalo. Sumigaw ang pinuno na puputulan niya ang tiyan ng master. Napagtanto ng master na nawala na siya sa kanyang pag-iisip bago yun hindi siya nagkaroon ng napakaraming mahinang puntos. Malinaw na nangunguna ang master at sinabi niya sa pinuno na ang pinakadapat matakot ay ang kanyang sarili. Sumigaw ang pinuno sa kanya na lekturan ang kanyang sarili. Sumagot ang master na tatapusin niya ang kanyang puot. Tumawa ang pinuno at sumagot na iyon ang dahilan kung bakit tinatawag silang ilaw. Napagtanto ng master na mayroong isang bagay na tiyak na mali sa kanya. Ngumiti ang pinuno at biglang bumuhos ang dugo mula sa bibig ng master. Napagtanto niya na gumamit siya ng poison. Sumagot ang pinuno na gumamit siya ng isang extract from the white spirit herb na sinasabing isa sa pinakanakalalasan na halaman. Idinagdag din niya na ang master ay gumamit ng masyadong maraming chi habang nakikipaglaban sa kanya at ngayon ang detoxification ay imposible. Tumawa ang pinuno at sinabi na kailangan niyang maranasan ang ganoong kakilakilabot na sakit na hihilingin niya sa kanya na kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos ay narinig ng master si Shakian na sumisigaw. Siya ay lumilipad ng diretso patungo sa pinuno upang sirain siya. Tinanong siya ng pinuno kung siya ang kanyang estudyante at sinabi niya na ang pagpapahiya sa kanya sa harap ng kanyang estudyante ay isang magandang ideya, ngunit ang pagpatay sa kanyang estudyante sa harap niya ay mas mahusay. Sumigaw si Shakian sa kanya na wala siyang ideya kung sino ang kanyang ginagawang galit. Ngumiti ang pinuno at sinabi na mayroon siyang ugali. Binasag ni Shakian ang kanyang braso sa isang suntok. Hindi maintindihan ng pinuno kung paano ito mangyayari. Dahil siya ay isang bata lamang. Naghanda ang pinuno na sumuntok ng isang brutal na suntok, ngunit naunahan siya ni Shakian at sinabi na huli na. Nagmadali si Shakian upang tulungan ang master. Tiningnan niya siya at napagtanto na ang lahat ay masyadong masama. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang paraan upang makalabas. Humingi ng paumanhin si Shakian sa master ng maaga at kinuha ang Shaolin Amplifier. Hindi niya alam kung anong uri ng poison iyon, ngunit ang amplifier ay tiyak na mag-neutralize nito. Naintindihan ni Shakian na kapalit ang mga miraculous properties ay mawawala, ngunit ito ay isang maliit na presyo na babayaran para sa buhay ng master. Lumingon si Sakin sa master at sinabi na kung maririnig niya siya, kung gayon ay dapat niyang paikutan ang kanyang keso. Nakita ng lalaki na ang master ay ganap na walang malay at kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang sarili. Nag-concentrate si Shakian at alam niya na hindi niya maaaring i-relax ang kanyang concentration. Gayunpaman, ang poison ay mabilis na kumakalat at halos 70% ng kanyang katawan ay apektado na. Ang contamination ay masyadong malakas at hindi ito maalis ni Shakian ng sabay-sabay. Kaya, nagpa siya si Shakian na i-absorb ang maruming energy mula sa katawan ng master.
Ginawa ito ni Sik at ganap na naubos, lumayo siya at nahulog malapit sa puno. Hindi ito inaasahan ng lalaki, ngunit ang kanyang kontrol sa internal energy ay tumaas. Nagawa niyang maabot ang unbridled limit sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ito ay masyadong mabilis sa oras na ito. Hindi naintindihan ni Shakian kung ano ang nangyari. Naisip niya na marahil ay dahil sa water fruit o ang purple mist divine art o ang Shaolin Enhancer. Naintindihan ni Shakian na ang water fruit at Shaolin Enhancer ay nagdaragdag lamang ng kanyang chi habang ang purple mist divine art ay hindi nagdaragdag ng kanyang control skill. Pagkatapos ay nahulaan ni Shakian na dapat ito ay dahil sa Unity of 1,000 martial arts. Ang Divine Art of Purple Mist at Archery Art ay mahirap masterin. Karaniwan, hindi sila maaaring sanayin ng sabay-sabay. Ngunit salamat sa Unity of the 10,000 martial arts, nagawa ni Shakian na masterin ang pareho sa kanila. At walang duda, ang pagkamaster ng Chi Control ay mabilis na tumaas dahil dito. Ang martial art na ito ay mas kamangha-mangha kaysa sa inaakala ni Shakian. Alam ni Shakian na kung hindi dahil sa kanyang reincarnation, hindi sana niya nagawang makamit ang lahat ng ito. Pinigilan ng bata ang kanyang sarili at sinabi na ngayon ay hindi ang oras para dito. Ang mga organo ni Six ay naramdaman na parang pinipiga sa isang vice. Ang kaalaman sa mga poison arts ay napatunayang kapaki-pakinabang kay Shakian. Sa ilalim ng ibang mga kalagayan, magagawa niyang dagdagan ang kanyang paglaban sa poison. Naghanda si Shakian at sinabi na oras na upang umalis. Halos hindi siya nakarating at nakita niya na ang mga lalaki ay nag-aangat na sa master at bumalik siya sa kanyang katinuan. Inutusan ng master na magpadala ng isang carrier pigeon sa pangunahing templo sa Mirim upang ipaalam sa kanila ang nangyari at ang natitira ay humanap ng isang health resort at tumanggap ng paggamot. Nagpasalamat si Shaki sa master. Sumagot siya na hindi na kailangang magpasalamat sa isang taong nagpasa ng mga merito ng kanyang mga alagad bilang kanyang sarili. Nagsimulang sumigaw si Saka na dumating siya nang ang pinuno ay naubos na at dumating lamang siya upang hanapin ito na handa na. At pagkatapos ay tinanong ng master kung ano ang dapat niyang gawin dahil ginamit niya ang Shaolin Amplifier na kailangan niyang ibalik. Pagkatapos ay tinanong ni Shakian kung siya, bilang isang hindi karapat-dapat na alagad, ay maaaring magtanong sa kanyang master at sabihin sa kanya kung ano ang nasa kanyang isip. Sinabi ni Shakian na nagamit na niya ang enhancer at wala nang magagawa tungkol dito. Kahit na ipaliwanag namin ito sa Shaolin Temple, hindi ito gagana. Idinagdag niya na hindi niya ito ginamit ng sinadya, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sigurado si Shakian na kahit si Buddha ay sasabihin sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili. Sinabi ni Shakian na kung sasabihin niya ang totoo, maaari itong makapinsala sa relasyon sa pagitan ng Hosen faction at ng Shaolin Temple. Hindi ito maaaring pahintulutan na mangyari sa anumang gastos, kaya mas mahusay na iwanan ito. Tinanggap ito ng master at sinabi na naintindihan niya ang lahat. Naintindihan ni Shakian na ang master ay maaari na ngayong maging isa sa 100 greatest masters. Sinabi ng master na ngayon ay magkakaroon siya ng utang sa Shaolin Temple at dadalhin niya ang lihim na ito sa kanyang libingan, ngunit balang araw ay babayaran niya sila. Naintindihan ni Shakian na kailangan din niyang bayaran ng 10 beses para sa mga pabor na hindi niya mabayaran sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ni Shakian sa master na kamakailan lamang ay nagpasya silang bumalik, ngunit nagdulot na siya sa kanya ng maraming problema at humingi siya ng kapatawaran. Ngumiti ang master, hinagod ang kanyang ulo, at sinabi na mas lalo siyang tumitingin sa kanya, mas lalo siyang hinahangaan. Sinabi ng master na kailangan na nilang maghanda para sa pag-alis at may kaunting oras na natitira. Kailangan nilang makarating doon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay, sa wakas ay dumating sila. Bago pa man makarating si Shakian, sina Sunbi at Sio ay bigla na lang sumugod sa kanya at ibinato ang kanilang mga sarili sa kanyang mga braso. Nagsimula silang magtanong sa kanya kung paano siya nakaligtas. Sila ay interesado sa lahat ng mga detalye. Bigla, ang parehong Siran ay lumitaw sa harap ni Shakian. Siya rin ay sumugod sa kanyang mga braso. Umiyak ang babae at sinabi na siya ay labis na nag-alala. Bago pa man, hindi na maaaring mangarap si Shakian ng ganoong bagay. Sa oras na ito, iba't ibang tao ang bumisita sa libingan upang yumaman. Gayunpaman, hindi sila handa para sa mga traps.
Nawawalan ng isa-isa, hindi naintindihan ng squad kung gaano pa karaming mga traps ang nakaset up sa kayamanan na ito. Sinabi ng isa sa kanila na hindi nakakagulat na ang lahat ng mga kayamanan na nakolekta ng thief sa kanyang buhay ay nakaimbak doon. Ngunit sa totoo lang, hindi niya naisip na ang reconnaissance ay magtatagal ng ganoon. Isang buong taon na ang lumipas. Alam ni Shakia na magtatagal ito ng walang zoo, ngunit hindi niya naisip na magtatagal ito ng isang buong taon. Sa aking nakaraang buhay, umabot ng isang taon upang gawin ang lahat. Ngunit isipin, ngayon kalahati pa lamang ang na-explore. Nakilala ni Shaki ang Pearson Swordsman. Tinawag siya ni Shakia na isang tagapagligtas at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Sumagot si Sakan na siya ay naging Supreme Master at hindi na kailangang mahiya. Hiniling niya sa kanya na sabihin ang anumang gusto niya. Sinabi ng Swordsman na ang lahat ay salamat sa kanya. Napansin ni Shakia na ang Chief Merchant ay wala sa kanya sa oras na ito at tinanong kung mayroong anumang mga problema. Sumagot ang Swordsman na nagdala lamang siya ng magandang balita at hiniling na huwag mag-alala. Sinabi niya na ang ilang mga low-class scoundrels ay umatake ng hindi nalalaman ang lahat ng mga detalye at bukod pa sa rivalry ng mga mangangalakal. Sumagot si Shakia na dahil sa kayamanan, ang mga masters ay pinaghihigpitan sa kanilang mga paggalaw. Sa oras na ito walang nagbabantang sitwasyon. Kaya sinabi niya sa Swordsman na bumuo ng organisasyon, mag-recruit ng mga tropa, at maghanda para sa pagtatapos ng reconnaissance. Sumagot ang Swordsman na, naintindihan niya ang lahat. Hinangaan niya si Shakia na siya ay isang bata lamang, ngunit ang kanyang lakas at katalinuhan ay kamangha-mangha. 2 taon mamaya, inihayag na ang paggalugad ng kayamanan ay kumpleto, at ang 2 nakatatanda ay umalis. Nangangahulugan ito na si Shakian ay may 1 taon upang magsanay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.